ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Patuloy kayong nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Kasama iyong Agaran Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong, dito sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng Serbisyo Publiko. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng pag-ibig at tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:49 ng umaga, hatid sa atin ng pag-ibig at tapat na serbisyo mula sa puso. Narito ang isang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. Dr. Mercado itinalaga bilang bagong DOH Secretary. Inaasahan ba papalawagin, patatagin ang implementasyon ng UHC? Isang bagong yugto ang haharapin ng Department of Health matapos italaga ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. at Philippine Health Insurance Corporation ng PhilHealth, Acting President at Chief Executive Officer na si Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng kagawaran. Alam mo to, ito ang pinaka best kumbaga appointment na si Dr. Edwin Mercado ang naitalaga bilang DOH Secretary. Talagang nakita ko po talaga ang mga ginagawa po ni Dr. Edwin Mercado. Inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nitong August 10, 2026 ang appointment ni Dr. Mercado na pumalit kay Dr. Jose Briggs Pujalde Jr. na nagbitiw sa tungkulin wala pang isang buwan sa DOH dahil umano sa kanyang kalusugan. Ang malaking maikling pananatili niya sa pwesto ay sinabayan din ng reklamong iniakyat mula sa Presidential Complaint Center patungo sa Office of the Ombudsman na may kaugnayan umano sa procurement ng tuberculosis-related supplies at iba pang usapin. Itinalaga naman ni PBBM si Dr. Beverly Lorraine Ho, kasalukuyang Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated at dating mataas na opisyal ng DOH bilang bagong PhilHealth PCEO upang palitan si Dr. Mercado. So ngayon, ang PhilHealth, ang DOH, ang PhilHealth ay nasa magandang magandang pamumuno. Talaga makikita natin, makakaroon talaga ng malaking pagbabago. Hindi baguhan sa health sector si Dr. Mercado. Bago siya napunta sa PhilHealth, nagsilbi siyang Medical Director ng Daniel O. Mercado Medical Center mula 1998 hanggang 2000 at naging President at CEO ng iba-ibang ospital mula 2000 hanggang 2016. Meron din siyang malawak na karanasan sa Health System Development at Universal Healthcare o UHC. Naging consultant siya ng Asian Development Bank at Swilik Family Foundation bukod sa pagiging bahagi ng Strategic Advisory Group ng DOH para sa pagpapatupad ng UHC. Nagtapos siya ng Doctor of Medicine sa University of the Philippines, Manila. Kumuha ng Master Degree sa Hospital Administration sa University of North Carolina at Chapel Hill at nagtapos ng Master of Medical Sciences in Global Health Delivery sa Harvard Medical School. Dahil dito, ang kanyang bagong assignment sa DOH ay hindi lamang nakabatay sa pagiging isang doktor, kundi sa kombinasyon ng clinical experience, hospital administration, health financing, at policy development. Isa sa pinakamalaking markang may iwan ni Dr. Mercado sa PhilHealth ay ang pagtutog sa primary care, digitalization, pagpapalawag ng benepisyo at pagpapabilis ng claim processing. Sa kanyang pamumuno, mas pinalawag ang Yaman ng Kalusugan Program, ang YAKAP, na nakatuon sa preventive care at maagang pagtuklas ng sakit.
Pagsapit ng May 2026, inuulat ng PhilHealth na umabot na sa 33.2 million na mga Pilipino ang naabot ng yakap sa pamamagitan ng 4,287 accredited clinics sa buong bansa. Kabilang sa package ang konsultasyon, ilang laboratory at diagnostic services, cancer screening, at mga gamot sa ilalim ng guaranteed and accessible medicines for outpatient treatment. Ito nga ang pinaka-short ko ay gamot. Benefits na maaring umabot sa 20,000 pesos bawat taon. Mahalaga rin ang kanyang pagtutok sa gamot na naglalayong mabawasan ang gastusin ng mga miyembro sa essential medicine. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng digital prescription at PhilHealth Check Utility o PCU sa mas maayos na verifikasyon at pag-iwas sa maling paggamit ng benepisyo. Sa panahon ni Dr. Mercado, ipinagpatuloy at pinalawak ang mga benepisyo ng PhilHealth. Kabilang dito ang malalaking pagtaas ng coverage para sa ilang sakit. Halimbawa, ang benefit package para sa severe dengue ay itinaas mula 16,000 hanggang 47,000. Habang ang mild dengue package ay naging 19,500 mula 10,000. Pinalakas din ang financial protection para sa mga pasyente may cancer sa breast cancer ZIP benefit package. Halimbawa, umabot na sa 1.4 billion ang maximum coverage mula sa dating 100,000 naging 1.4 million na. Habang isinama pa iba't ibang stage ng breast cancer sa coverage. Para naman sa HIV treatment, itinaas ang annual benefit ng outpatient HIV or AIDS treatment o OHAT package sa 58,500 mula sa 30,000 at pinalawak ang saklaw nito para sa mga pasyente may kumpirmadong HIV infection. Isa rin sa mga tinututukan ni Dr. Mercado ang pagpabago ng pamamaraan ng pagproseso ng PhilHealth. Noong 2025, pinangunahan niya ang mga hakbang upang i-optimize ang e-claims, electronic statement of account at iba pang electronic system bilang bahagi ng layuning mapabilis ang claims processing at mas mapadali ang pag-avail ng mga benepisyo. Kasama rin sa direksyon ito ang paggamit ng PhilHealth Check Utility, isang digital verification system na gumagamit ng facial at biometric check at cross-checking sa PhilSys at PhilHealth record upang makatulong na patiyak na ang tamang miyembro ang aktual na gumagamit ng serbisyo. Sa mas malawak na reforma, itinulak din ni Dr. Mercado ang paglipat tungo sa Diagnosis-Related Group o DRG payment system na naglalayong mas maayos na maipakita sa reimbursement ang aktual na lawak at resources na kailangan sa paggamot ng mga pasyente. Sa kanyang mga naging pahayag bilang PhilHealth Chief, paulit-ulit na binibigyan diin ni Dr. Mercado ang pangangailangan para sa sustainable financing, institutional resilience at pangmatagalang polisiya upang maging matatak ang UHC. At noong June 2026, sinabing niyang kailangan maging mas matalino at nakabatay sa datos ang paggastos ng PhilHealth upang matiyak na ang pondo ay tunay na nakakarating sa mga pasyente at healthcare providers na nangangailangan nito. Kaya naman inaasahan dadalhin niya sa DOH ang kanyang karanasan sa health financing at insurance upang higit na mapag-ugnay ang trabaho ng DOH, PhilHealth, mga lokal na pamalaan at private healthcare providers. Alam po ninyo, mula nung naupo po si Dr. Mercado, Dr. Edwin Mercado sa PhilHealth, talagang nakita po natin yung mga kasi dati-rati yung mga ospital lagi nagko-complain din daw sila na babayaran. Pero nung umupo po si Doc Edwin bilang PhilHealth President and CEO, talagang naayos po niyan. Kaya ngayon nakikita po natin na ang mga ospital kung anong mga dapat na benepisyo na dapat ibigay sa miyembro ay ibinibigay. Dahil nga, yung iba kasi
ayaw na magbigay, ayaw na magpakaltas sa PhilHealth kasi ang sinasabi hindi naman daw sila binabayaran. Pero sa pag-upo ni Dr. Edwin Mercado, ang laki talaga ng pinagbago ng PhilHealth. Positibo ang unang pagtanggap ng ilan bahagi ng health sector sa appointment ni Dr. Mercado, particular dahil familiar na siya sa mga pangunahing problema ng healthcare financing at implementasyon ng UHC. Dahil po siya ay nanggaling din po sa pag-manage ng hospital, kaya may karanasan na talaga si Dr. Edwin Mercado at alam niya na saan ang problema. Maging ang mga healthcare providers na nakibahagi sa yakap ay nagpahayag ng suporta sa pagpapalawag ng primary care at sa pagbuo ng mga modelong community-based healthcare delivery. May mga health practitioner na nakikitang mahalaga ang kanyang karanasan sa pakipagtulungan sa providers, LGUs at PhilHealth. Alam po dito si Doc Edwin ay talagang talaga yan. Pinupunta niya talaga yan. Hindi lang yan nakaupo sa opisina. Talagang umiikot po yan. Talaga tinitignan niya kung na-implement ang dapat ibigay na benepisyo sa mga miyembro po ng PhilHealth. Sa larangan naman ng orthopedics, ipinakita rin ng Philippine Orthopedic Association ang positibong pakipag-ugnayan nito kay Dr. Mercado nung siya ang namumuno sa PhilHealth. At particular sa pagpapalawag ng paggamit ng OrthoZib package sa mga government hospital sa ibang-ibang rehiyon. May mga mambabatas din na pahayag ng mataas na pag-asa sa bagong DOH leadership, lalo na sa usapin ng pagpapalawag ng healthcare access at pagpapatuloy ng mga reforma sa PhilHealth. Ako din po ay excited na rin po ako ay sa ngayon maaayos na siguro mas magaganda na ang mga benepisyo ang matatanggap ng mga Filipino. Kasi dahil dati, syempre sa PhilHealth, ang hawag lang po ni Dr. Edwin Mercado sa mga benepisyo po ng PhilHealth. Pero ngayon nasa DOH na siya, ay mas maano na to, talagang buong ano na to, mas marami pa po siyang magagawa. Dahil sa PhilHealth ay attached po ng DOH yan. So kung ano ang naumpisa ni Dr. Edwin Mercado sa PhilHealth, kahit na siya ay DOH Secretary, mas kumbaga mas maganda na ang teamwork nila ni ang bagong PhilHealth PCEO na si Dr. Beverly Lorraine Ho. So magkaano na sila, kumbaga magtutulungan na ang DOH at ang PhilHealth. Gayunpaman, may mga obserbasyon din mula sa public health community na ang pagiging mahusay na doktor at hospital administrator ay kailangan sabayan ng matibay na public health leadership. Sa social media discussion ng ilan health professionals, lumitaw ang pananaw na ang pamamahala sa isang pambansang health system ay nangangailangan hindi lamang ng clinical expertise, kundi malalim na pag-unawa sa population health, local health system at governance. Sa pag-upo ni Dr. Mercado, kabilang sa pinakamalaking hamon ang pagpapatuloy ng UHC. Yan ang dapat talagang dyan nakatutok po si Doc Edwin. Pagbababa ng out-of-pocket expenses, yan din ang kanyang ginagawa para sa, kumbaga, yung pagbababa ng out-of-pocket expenses ng mga pamilya. Pagpapalakas sa public hospitals, primary health care, preventive medicines, cancer care, digital health system, at mas mahusay na koordinasyon sa PhilHealth. Malaga rin ang pagpapatuloy ng mga programang kagaya ng yakap at gamot. Lalo na dahil layunin ng mga ito na mailapit ang serbisyo sa mga pasyente bago pa lumala ang kanilang kondisyon. Kaya nga, very active po si Doc Edwin dito po sa yakap kasi preventive ang gusto natin. Ayon kay Yusek Castro, inaasahan ng Pangulo na bibigyang prioridad ni Dr. Mercado ang kalusugan at kapakanan ng mga Filipino. Dagdag pa niya, hindi na bago sa bagong kalihim ang mga layunin ng administrasyon dahil nanggaling mismo siya sa pamumuno ng PhilHealth. Magiging mahalagang pagsubok kay Dr. Mercado
at paglipat mula sa pamamahala ng isang national health insurer tungo sa pamumuno sa buong government health systems. Pero sa tingin ko, kayang-kaya po to ni Doc Edwin. Kung magagamit niya ang kanyang karanasan sa health financing, hospital management, primary care, digital transformation at UHC, malaki ang posibilidad na magiging mas makakaugnay ang direksyon ng DOH at ng PhilHealth. At mas mahalaga, mas mararamdaman ng ordinary Filipino ang aktwal na halaga ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Yan po ang isang pinakamagandang balita. Talagang alam mo, nung kahapon po, naglabasan na po sa Facebook na si Doc Edwin Mercado ang itinalagang DOH Secretary. Pero nung una, talagang malaki ang kumbaga, ang kutob ko na talagang siya umupo. Kasi minsan, nung magkasama kami sa isang press conference dito sa may IBP, tinanong ko si Doc Edwin, paano kung ikaw ang paano kung ikaw ang ipapalit bilang DOH Secretary? Napangiti lang siya sa akin, pero sabi niya, sana gusto daw niya sa PhilHealth pa siya para mas marami pa daw siyang maibago sa PhilHealth kung ano mga dapat na benepisyo maibigay sa mga miyembro. Pero kung sabi naman ng talaga na kung sakali siya naman daw i-appoint ng Pangulo, syempre natural tatanggapin niya po yun. Pero para sa akin, na tama ang naging desisyon ng ating Pangulo na italaga si Doc Edwin Mercado bilang DOH Secretary. Kaya, Doc Edwin Mercado, congratulations po. Deserve po talaga maging DOH Secretary at talagang inaabangan ng lahat siyempre ng lahat na malaking pagbabago ang mangyayari sa DOH. At sana naman, sana makasama ko po muli si Dr. Edwin Mercado kasi siyempre magkakasama po kami sa PhilHealth. Ngayon ay nasa DOH na po siya, sana makakasama ko pa rin si Doc Edwin Mercado. Yan po ang sanang yan ang itatanong ko kay Doc Edwin. Doc Edwin, baka pwede din po ako makatulong sa DOH at yan ang siguro ang magiging next na dagdag to. Kumbaga sabi nga nila si doktora, hindi na imbes na nagbabawas ng trabaho kasi mga kasamahan ko po ay mga kaibigan ko po ay karamihan ay nag-retire na po na sa trabaho. Pero ako naman daw, sige pa rin daw. Kapag kami lumalapit, nag-ano din naman ako, may tinatanggap ko pa rin. O kaya naman, kung anong kaya ko pang gawin, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Sabi ko naman, mas gusto ko maging busy kaysa sa walang ginagawa, 'di ba? Kasi mas mahirap yung walang ginagawa sa bahay o minsan naman siyempre paminsan-minsan gusto mo rin na magbakasyon, pero hindi naman yung the whole year. Siyempre gusto mo pa rin yung makapaglingkod sa bayan. Kaya yan puli ang ating balita for today. Kaya congratulations po kay Dr. Edwin Mercado at talaga saludo po ako at ako po ay masaya na kayo po ang naging DOH Secretary. Kaya muli po, tayo po ay magpapaalam na po. Ako muli si Dr. Hilda dito po sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund. Tapat na serbisyo mula sa puso. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual